Hello guys, this is News Listener by Angelo and thank you po sa mga manonood. This is my second video for today. At pag-usapan naman natin yung sinabi ni uh, now uh, now Senator again Tito Soto, Senator Tito Soto, at sinabi niya sa mga impeachment judges sa Senate, mahiya naman kayo. O bakit? Okay, so panoorin natin yung isang clip galing sa ABS-CBN kung bakit niya sinabing maya naman ng mga senador kasi nagmumukha ng silang lawyers or counsel ni Sara Duterte. Okay, so panoorin natin to. Ang procedure sa amin noong araw, yung impeachment court, ang pwede lang, yung mga senator judges, they can ask questions for clarification. Okay, so they can only ask clarification kasi ang ginawa nila binalik nila, pinasa nila doon sa House yung impeachment kasi yung meron daw error, may mali daw. Okay? And sabi ng mga experts ay bawal daw 'yun, 'di ba? Now, just to tell you guys, naging former Senate President si Tito Soto kasi alam niya ang mga Senate rules, mga procedures, at hindi naman basta-basta maging isang Senate President. Kung hindi mo alam yung mga rules, syempre hindi ka naman iboboto ng mga kasama mo, di ba? So, yan, ang daming mga reporters na nag-ask ng opinion na bagay dito sa puntong ito. Okay? So, let's listen more. Meanwhile, Soto also disagreed with the Senate's move to question the constitutionality of Vice President Duterte's impeachment. Presenta na ba ng mga prosecutors yung articles of impeachment para masabi yung may infirmities? Pinonood ko Yun nga di ba? Kung titignan mo wala pa naman silang nakitang infirmities. Hindi pa nga na-presenta, hindi pa nga nila nakita yung mga articles of impeachment. Hindi pa nga nalatag doon sa impeachment court. Bakit kailangan nilang ibalik, 'di ba? So yung harap-harapang ginagago ka pero makapal pa rin yung mukha nila, 'di ba? sila kung sino-sino nagtataas ng kamay at saka nire-recognize naman ng Senate President. Hindi ganoon. Lahat yan. Yun nga si Jesus Escudero, parang hinahayaan niya na lang yung mga senador doon na pabor kay Sara, hindi, kung titignan mo parang hindi na nila tinatago 18 yung bumoto, halos yung 18 na yon parang konektado sila sa mga Duterte. Okay? And alam naman natin 2028 ang maagang-maaga nang prepare yung mga senador na may balak sa 2028. Okay? Especially si Cheese. Alam naman natin, base sa interview ng nanay niya, sabi niya, gusto niya daw maging presidente. So, ito na siguro yung chance niya kasi kailangan niya ng boto ng Duterte Bloc para manatiling isang Senate President. Tinatawag na napakagulo ng Senate ngayon kasi sa handling ni Jesus Escudero. Right? Okay, let's finish this. Yung majority leader yung sasabi kung sino i-recognize, kaya nga majority floor leader yun Doon mga hindi sumusunod sa mga rules at sa parliamentary procedures ng Senado ngayon, mahiya naman kayo. Yun, di ba? So maya naman sila. Parang di na tinatablan yung mukha nila ng ng kritisismo galing sa mga experts, sa mga schools, sa mga deans. Hindi nila sinusunod yung Senate rules, 'di ba? So, ikaw kung simpleng mamamayan ka
at nakikinig ka at nagiging critical ka naman din sa mga bagay-bagay. At pag nakita mo parang binabasketball, dinidribble ni Jesus Escudero, pinapatagal niya, ayun yung plano nila, 'di ba? May plano talaga sila na patagalin. Kita mo hindi na nga na forthwith, eh, 'di ba? Tapos anong nangyari? Binalik at sabi ng mga framers ng Constitution, wala daw 'yan sa Senate sa impeachment rules sa ating konstitusyon. Imagine, yung senador, yun ang nagva-violate ng konstitusyon, 'di ba? So nakakahiya. Bilang bilang isang mamamayan, nanonood ako, pinapakinggan ko sila, ako nahihiya ako sa mga senador na 'to, eh. Klarong-klaro ang nagiging lawyer sila ng mga Duterte o especially ni Sara Duterte, 'di ba? Okay, so for now, yun lang muna yung komento ko. And guys, thank you for listening. And if you're watching this, and if you like it, please like, comment, and subscribe. Okay, I'll see you again. Bye for now. Thank you.